The Transportation Department has announced the creation of a special review committee for the PUV modernization program. This aims to address issues raised by various transport groups. Here's a report. Transportation Secretary Vince Dizon met with Manibela Chairman Mark Valbuena following their strike last week. The meeting focused on issues surrounding the implementation of the Public Transport Modernization Program. Marami silang mga nakita at naranasan na pagkukulang at mga problema sa modernization program. At yon ay in-acknowledge natin. No? Inaamin natin na kahit tayo, marami tayong nakitang mga problema. Dizon also issued an order to form a committee tasked with reviewing concerns and policies related to the PTMP. The committee will be led by Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure Ramon Reyes. It will also include other officials such as Undersecretary Steve Pastor, Assistant Secretary Jojo Reyes, LTO Chief Vigor Mendoza, and the new head of the Office of Transportation Cooperatives, former Cainta Mayor Mon Ilagan. It is noticeable that LTFRB Chairman Chofi Luguadis III is not part of the committee. Dizon clarified that this does not imply anything further and there will be no changes in the LTFRB leadership at any time. I think kailangan dito merong fresh perspective, no? Para maintindihan ano ba ang mga problema, maintindihan ang mga pagkukulang, pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi involve ang LTFRB dahil ang committee to ay makikipag-usap sa lahat ng mga stakeholders. And siyempre, kasama na dyan ang LTFRB. Kailangan mag-focus tayo sa talagang napakalalim at unbiased review ng modernization program. At magagawa lang natin to kung mga bagong tao at bagong mukha. The committee is expected to submit the recommendations next week. But while the recommendations are still pending, Manibela is calling for an extension of their franchises. Hanggat na may dialogo, pinapakinggan tayo habang ang importante po talaga rito ay maibalik muna sa amin yung aming mga at least provisional authority na makabiyahe kami. Kasi kung wala yon, kahit na nagdadialogo tayo, kolorum pa rin kami. Wala pa rin kaming mga papel. So, habang nagdadialog tayo, kailangan may pinanghahawakan din kaming mga papel na nakakabiyahe na talaga kami. For News 5, Gerard de la Peña, We Are One News. What should we expect following that meeting? To answer that, we have Manibela President Mar Valbuena joining us on the line. Good morning po, sir. Thanks for joining us today. Good morning, Ma'am Angela, and good morning, Sir Angelo. Sir, your reaction. Good morning po sa lahat. Opo, reaction po muna dito po sa ginawang committee ng ating Transportation Secretary para po matugunan po yung iba pong inyong hinaing tungkol nga po dito sa modernization program. At hindi po kasama dito sa committee na ito ang LTFRB officials. Opo, unang-una po nagpapasalamat tayo kay DOTR Secretary Vince Dizon dahil nga po yung panawagan natin ng kasagsagan po ng transport strike na kung re-review ulit yung PUBMP, dapat hindi muna kasama ang yung mga dati na nagbalangkas nito dahil nga po ang naging problema ay ginawan nila ito ng mga kasinungalingang datos. So paano pa po natin pagtitiwalaan yung mga dating na nagpapatupad nito, kaya yung pagpapalit ng mga representative para mag-review nito ay malaking bagay po para sa atin at pinagpapasalamat po natin. Okay, Sir Mar, no, based sa nagkita kayo ni Secretary Vince Dizon, ano po ang napag-usapan niyo if ever meron man lang? Sinigurado po niya sa atin na lahat tayo ay makakabalik sa biyahe. Pero ganun pa man, ay i-recommenda pa ito sa ating Pangulong BBM dahil nga po yung mga nakaraang administrasyon ng DOTR ay iba ang ipinarating sa ating Pangulo. So ngayon, nakakakita tayo ng transparency doon sa kanyang pamumuno. Pero hanggat walang black and white na pinangahawakan tayo upang makabiyahe kami, ay nananatili tayong nakahang. Ano po umaasa po tayo na sa lalong madaling panahon ay makabalik na kami ng legal sa aming hanap po. Ano po yung pinaka-basic na hinihingi ng grupo nyo para tanggapin po ang modernization program? Na ma-extend yung ating mga prangkisa or at the very least ay yung
extension ng ating mga provisional authority at least 2 years. Okay. Habang tayo ay nagdadialogo. Kasi kung puro dialogo at kami ay naka-standby pa yung aming mga sasakyan, hindi makabiyahe, wala pong mangyayaring pag-uusap na maayos kapag po ganun ang pinatupad nila. But for the record, Sir Mar, kayo naman po ay bukas sa pagsali dito sa modernization program. Kasi just to make it clear, ito po ay ang PUV modernization program is not canceled but kumbaga nadidelay lang. Opo, katunayan po yan, isa po tayo sa mga naunang nakapag-modernize ng ating mga traditional jeepney na talagang itsurang jeepney. Hindi lang natin na maintindihan na akala nila ay hindi tayo pabor sa modernisasyon. Maling-mali po na impression yon. At tayo ay ang ayaw lang po natin dito ay yung consolidation po talaga ng ating mga franchise. Okay. Bukod po ba dito sa consolidation, meron pa po ba kayong iba pang mga hinaing at patungkol nga po dito sa modernization program? Alam niyo po, mahal na mahal natin yung ating kultura at saka yung tindig ng ating mga jeepney. Yes. Bukod sa matibay na at mura pa, ay hindi po ito minibus. Gusto po natin yung gawa po dito sa atin at hindi po yung ini-import pa galing ng China. Okay. Meron po ba tayong timeline na pinag-usapan together with the committee tungkol nga po dito sa pag-uusap ninyo? Opo, ang sabi po sa atin ng ating buting secretary ay bago daw po Holy Week, baka makapaglabas na sila ng memorandum circular na makakapagpatuloy tayo sa ating biyahe. Pero ganun pa man, ngayong week, kasama po tayo sa technical working group na magbabalangkas po nito. At yung mga iba pang hinaing at mga solusyon na ihahain po natin. Ilan po ba kayo dito sa hanay ninyo ang kung sakasakali makikinabang po dito sa extension ng franchise kung sakasakali po na maaprubahan ng Department of Transportation? Ma'am Angela, ang datos po talaga natin, mahigit 100,000 pa ang hindi po talaga hindi pa consolidated talaga. Yung iba karamihan dyan ay nag-apply pero napilitan lang talaga. At yung iba naman ay nag-apply pero dininay. But Sir Mar, para klaro may lang. mga ganun pong kaso. Okay. Opo, para malinaw lang, ano po ang status ngayon ng mga miyembro nyo given na medyong magulo pa regarding consolidation? Alam niyo po, simula po April last year, tinuring na po kaming kolorum at hindi na po kami makapagparehistro ng aming mga sasakyan. At nahihirapan kaming magbiyahe dahil nga po patago. O kung mahirap po nito pagka nahuli po kami, napakalaki po ng multa. Hindi po bababa ng 12,000 pesos at 60,000 pesos po yung pinakamalaki. Sa jeepney pa lamang po yun. Yes, at sa mga UP Express po ay umaabot po ng mahigit 200,000 piso. Eh, yung mga tumigil po ng biyahe, ano po yung nagiging source of income nila? Actually, yung ibang tumigil, wala po talagang tumigil sa amin at nagpatuloy. Pero yun nga po, nakikipagpatintero tayo sa kalsada at may window hour lang po ng paglabas. Aminado po tayo dyan. Kesa naman po magnakaw yung ating mga kasamahan. At ang sinasabi nila noon na kapag tumigil na kami sa biyahe, bibigyan kami ng gobyerno ng hanap buhay o ng TESDA. Pero ni isa po doon sa talagang itinuring na kolorum at hindi na na-renew. Wala naman pong ganitong programa talaga. Peke po yung programa na sinasabi nilang kapag tumigil na kami sa biyahe at hindi kami sumama doon sa programa ay mabibigyan kami ng alternatibong kabuhayan. Wala pong ganon. Wala pong nangyaring ganon. Just to be clear po, may mga nahuli po ba prior to this na pag-uusap niyo po sa bagong liderato ng Department of Transportation ng mga kolorum sa inyong hanay? Isa po yan sa pinakamabigat na dahilan kaya po kami nagkasa ng transport strike noong mga nakaraang linggo. Dahil nga po marami na sa amin talaga ang pinapahuli at nahuli talaga. Marami po tayong hawak ng mga tickets na kailangan tubusin na hanggang ngayon di pa po natutubos. Kasi nga ang gusto nila, kahit may pangtubos ka, kailangan consolidated ka. Yun nga po yung inaayawan natin. At bukod po doon ay talaga pong kasabwat na itong LGU. Kasi ang LTFRB, ang sabi po sa amin ng LGU, inutusan daw sila kasi hinuhuli na rin kami ng LGU ngayon. Dati LTO lang at saka HPG.
Ngayon po kasama na ang LGU at ang sabi sa amin ng LGU, pagka pumapanik kami sa kanilang tanggapan, ang sinasabi sa amin ay utos daw po sa kanila ito ng LTFRB. What do you mean by kasabwat po? Kasi po wala pong kasing police power ang LTFRB na ngayon, wala na siyang mandato para manghuli. Kaya po ang ginagamit nila ngayon ay ang LGU kasi nga ang LTO hindi niya na makasama doon sa enforcement kasi nga labag po sa batas na kung hindi ka naman nakakonsolidate dapat hindi ka na ma-renew. So naiintindihan po tayo ng LTO doon pero wala din silang magawa minsan dahil nga po kung may utos doon sa kanilang mga matataas na opisyal, wala din po silang magawa. Sir Mar, based sa pag-uusap nyo ni Secretary Vince, aware ba siya sa nangyayari pong sitwasyon, yung mga nakikipagpatintero sa pangkabuhayan ng mga kasama natin sa pagmamaneho? Kahapon po, Sir Angelo, nalaman niya lahat ito na talagang pinapahirapan kasi nandoon mismo yung mga nahuli na mga members namin. At ang sinasabi nga daw ng LTO yata sa kanila dahil daw sa JAW, kahit po nandyan yung JAW, kung meron po kaming provisional authority o mga prangkisa, hindi po kami huhulihin do sa ganong klase ng violation na kolorong kami. So yun po yung pinakamabigat kasing penalty po doon eh. Sir, doon po sa usapin doon po sa yung yung sa utsura nung jeepney. I remember po kasi nagpresenta po ang Francisco Motors ng modernized jeepney na hindi pa po nalalayo naman dun sa kultura natin, yung itsura po talaga ng jeepneys natin. And for some point, correct me if I'm wrong, parang pumayag naman po 'di ba yung LTFRB na DOTR rather, na pwede naman daw po hindi naman exclusive yung paggawa ng disenyo ng jeepney mula doon sa supplier sa imported mula sa China. Opo, Ma'am Angela. Yun po yung nakakatawa na nakakalungkot dito sa mga pahayag ng DOTR. Nakakatawa na sabihin nila pumapayat sila doon sa itsura na yon, doon sa mukha ng ating mga traditional jeepney. Nakakalungkot na kahit isa wala naman po doon ang pinayagan nila na ipasa o bigyan ng accreditation para po makapag-mass produce yung ating mga local manufacturer. So wala naman po tayong nakikita eh. Meron po na po ba tayong nakita na isang transport cooperative o transport corporation na at least may 15 silang modernized na local jeepneys? Wala po. Wala po tayong makitang ganon. Pero may nagpasa na para maaprubahan. May nagpasa pero wala po tayong nalalaman pa na talagang binigyan po ng certificate of compliance dito sa ating mga local manufacturer o builders kasi nga po puro po hindi ko alam kung ano ang kaibahan ng mga galing ng China at galing nagawa dito sa atin na bakit hindi po nila maaprubahan. Alright, sige po, mahaba-habang usapin ito. Kailan lang po yung next na pag-uusap po ninyo nitong new committee? Baka po, kung hindi po tomorrow, Thursday po, yan po ay pinangako nila at tayo po ay tumagot dahil nga po kailangan na po ang report sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alright, sige po. Tatawag na lang po ulit kami sa magiging update po ng inyong pinag-usapan. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Manibela President Mar Valbuena.